Kinukuha ng aktres ang isang shampoo commercial nang biglang may nangyaring kakaiba. Nagsalin muna siya ng shampoo sa kanyang kamay, pagkatapos ay inilapat ito ng pantay-pantay sa kanyang buhok. Sa sobrang galing niya sa pag-arte, para siyang naliligo sa bahay. Ngunit nahugasan ng babae ang bula at imulat ang kanyang mga mata. Isang hitsura ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Ako ay talagang nasa isang kakaibang silid, at lahat ng tao sa grupo ay tila naglaho sa hangin. Inakala ng babae na naghahalusinate siya, kaya kinuha niya ang bathrobe at inamoy iyon. Iyon ay ang kanyang pamilyar na pabango. Pagkatapos ay maingat siyang lumabas ng banyo, at pagpasok pa lang niya sa kwarto, nakita niya ang kasamahan niyang si Daison sa set. Sa sandaling ito ay nakahiga siya sa sofa at naglalaro. Ang babae ay labis na naguguluhan, gusto niyang malaman kung saan nagpunta ang iba sa grupo. Matapos marinig ito, tila nataranta si Daison at tinanong siya kung bakit ang tagal niyang maligo. Naisip ni Xiaomei na baka ito ay isang biro na pinaglalaruan siya ng lahat, kaya dali-dali siyang umikot para hanapin ito. Ngunit sa sandaling ito, dalawang bata ang biglang tumakbo at tinawag ang kanyang ina. Nang marinig iyon, dahil sikat na artista siya, masyado siyang biro ng ganoon. Galit siyang lumabas ng kwarto, sumakay ng taxi sa gilid ng kalsada at mabilis na pumunta sa villa ng nobyo. Nang buksan ng lalaki ang pinto, buong tapang na pumasok si Tiudi, saka dire-diretsong humiga sa sofa. Nang makita ang eksenang ito, agad na nataranta ang lalaki at sinabing hindi niya ito kilala. Kasabay nito, sinabi niya kay Tiudi na umalis kaagad, kung hindi, tatawag siya kaagad ng pulis. Naisip ko na ang kanyang kasintahan ay dapat na sumali din sa scam na ito. Habang nagtatalo pa ang dalawa, lumabas ang isang babaeng naka-sexy belt. Tiningnan ni Tiudi ang babae nang maihinala dahil siya ang matalik niyang kaibigan, si Feiho. Nang makita siyang nakasuot ng kanyang paboritong pajama, agad na nagalit si Xiaomei. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niloko ng bastos na ito ang kanyang matalik na kaibigan, kaya't sinara niya ang pinto at umalis sa galit. Upang malaman kung ano ang nangyari, kailangan niyang bumalik sa bahay ni Daison. Pero habang natutulog siya sa gabi, may kakaibang biglang sumulpot sa likod niya. Mabilis na inikot ni Tiudi ang kanyang ulo upang tingnan, ngunit agad siyang natakot sa tanawing nasa harapan niya. Tinitigan ng lalaki ang asawa at patuloy na bumubulong na sapat na ang 3 minuto. Ayos na ang 1 minuto. Ngunit sinabi ng kanyang asawa na hindi niya siya kilala. Ang pangalan ng babae ay Xiaomei at siya ay isang napakasikat na local star. Kakatanggap lang niya ng commercial confirmation kahapon, pero dahil sa pag-film nitong shampoo commercial, kaya tuluyang bumagsak ang Tiudi. Hindi niya inaasahan na kakatapos lang niyang maghugas ng buhok, ay dadalhin siya sa kakaibang silid. Ang mas hindi kapanipaniwala ay nagpakasal siya sa isang kaawa-awang lalaki, at nagkaanak ng 2 anak, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na ito ay totoo. Pagtingin kay Daison sa kanyang harapan, agad na hinawakan ni Tiudi ang kanyang balbas gamit ang kanyang kamay, dahil idinikit niya ito sa kanyang sarili para kumuha ng mga larawan sa advertising. Para malaman ang nangyari, walang choice si Tiudi kundi manatili at alamin ang katotohanan. Ngunit sa gabi, tumanggi si Tiudi na matulog sa iisang kama kasama si Daison, kaya pinalayas niya ito. Akala niya ay bangungot lang ang lahat, at babalik sa dati ang lahat pagkagising niya. Dahil dito, kinabukasan nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Daison na nakasquat sa tabi ng kama. Habang nag-aalmusal, biglang nakatanggap ng tawag si Tiudi mula sa isang kasamahan na nagpaalam sa kanya na huli na siya sa trabaho. Nagulat si Tiudi na kailangan pa niyang magtrabaho ng husto. Pagdating sa kumpanya, tiningnan niya ang mga litrato sa kanyang telepono na kuha niya sa hindi malamang oras at bigla siyang nataranta. Ngunit sa sandaling ito, hiniling siya ng manager na pumunta sa opisina upang mag-ulat ng trabaho. Diretsahang itinulak ni Tiudi ang pinto, yabang na umupo sa sofa. Nakita ng manager ang eksenang ito at natigilan. Galit na sinabi sa kanya ni Tiudi na hindi siya empleyado dito, kundi isang napakasikat na female star. Bakit hindi ako nakikilala ng lahat? Ngunit sinabi ng manager na kilala niya siya, at gusto niyang dalhin siya sa kotse para makipag-usap, sa pag-aakalang malapit nang matapos ang biro. Pero nang makita niyang ibinaba ng manager ang upuan, biglang naintindihan ni Tiudi na talagang pinanatili pa rin niya ang ganoong relasyon sa manager. Lalo siyang nanlumo. Pagka-uwi, nagkulong siya sa banyo. Ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Napahawak siya sa kanyang ulo na hindi pa rin makapaniwalang totoo ang lahat ng ito. Noon pa lang ay biglang nakakuha ng atensyon niya ang shampoo sa tabi niya. Iyon ang tatak na ginamit niya sa advertisement. Siya ay ipinadala sa isang mental hospital ng kanyang pamilya para lamang sa paghugas ng kanyang buhok. At inisip ng babae na siya ay isang malaking bituin sa industriya ng entertainment,
at pagkatapos ay nagsimulang ipakita ang kanyang labis na kakayahan sa pag-arte sa lugar. Pero sa sobrang pag-ugali niya, mas naramdaman ng doktor na may mali. Pagkatapos ng pagsubok, sa kalaunan ay natukoy na siya ay may malubhang schizophrenia. Pagkatapos, sa kabila ng pagsusumamo ni TUD, sa pilitang tinurok siya ng mga gamot na pampakalma. Sa desperasyon, naipadala na lamang siya ng kanyang asawa sa isang mental hospital para magamot. Nang hindi alam ni TUD ang gagawin, kinausap siya ng isang matandang babae. Isa lang ang paraan para makaalis dito, at iyon ay ang gampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Ang pangungusap na ito ay agad na gumising kay TUD, kaya pumunta siya sa dian at ipinaliwanag na hindi siya big star, kundi isang ordinaryong may bahay lamang. Sabik na siyang makita ang dalawang anak sa bahay. Sa wakas, matagumpay na naipasa ni TUD ang pagsusuri ng doktor at matagumpay na nakaalis sa mental hospital. Pagka-uwi, para hindi magduda sa kanyang pamilya, walang choice si TUD kundi gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-arte at gumanap bilang isang asawa. Gayunpaman, hindi nagtagal ang masasayang panahon, pagkaraan ng ilang araw, biglang dumating ang isang pulis sa TUD. At sinabi sa kanya na ilang buwan na ang nakalilipas, na diskubre siyang palihim na nangungurakot ng pondo ng publiko. Bagamat sinubukan ni Xiaomei na ipaliwanag na hindi siya mananagot, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga pulis. Malamig sa puso, naglakad si TUD papunta sa terrace. Naisip niya na ang lahat ng ito ay isang bangungot at maaari lamang magising sa ganitong matinding paraan. Dahil dito, nagbago ang eksena, pinananatili pa rin ni TUD ang parehong posisyon sa paghugas ng kanyang buhok. Matagumpay siyang nakabalik sa nakaraan. Matagumpay na na-film ang commercial at pinuri ng lahat sa crew ang kanyang perpektong kakayahan sa pag-arte. Ngunit si TUD ay hindi pa rin maaaring maging masaya, marahil siya lamang ang nakakaintindi. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakumpleto niya ang isang nakamamanghang pagbabago. Hindi na ang mayabang, dominanteng superstar. Dahil naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pahalagahan, at kung ano ang ibig sabihin ng magpasalamat. Dito nagtatapos ang video. Salamat sa panonood. See you next time.